Naranasan mo na ba yung, alam mo yan, umorder ka ng pagkain sa isang app, isang oras ka nang naghihintay, tapos gutom na gutom ka na? Tapos biglang magme-message yung rider na wala palang manok? Oo, yung walang warning man lang sa app mismo. Ang bingat sa pakiramdam, di ba? Balik ganyan na ganyan ang pakiramdam ng maraming empleyado. Lalo na sa mga LGUs o local government units kapag bigla na lang ibabalik ang payroll nila ng walang pasabi. Totoo yan. Kaya para sa malalim ang talakayan nating na yon, hihimayin natin yung mismong sakit na inexpose ni Aries Chan sa artikulo niyang Experience, Beyond the Lens. Aalamin natin kung bakit ang simplang returned payroll sa opisina ay hindi lang basta aberya, kundi isang malalang sinyales ng palpak na sistema. Kasi parang automatic nating iniisip na mali natin agad eh. Pero isipin mo yung kwento mula dun sa source natin. Isang job order worker daw nagpasa ng payroll nung Lunes. Kumpleto yung dokumento niya. Kampante siya, di ba? Tapos lumipas yung mga araw, walang alerto, walang text, malalaman na lang niya na ibinalik pala sa opisina nila ng walang ingay. At ang dahilan, kailangan lang daw ng clarification doon sa work from home report niya. Grabe, so kung hindi pa siya nag-follow up, nagbubulok na yung papel niya doon. Exactly. Kaya nga nakakaloka kasi madalas nating isipin na kasalanan natin kapag naibalik yung dokumento natin. Pero sa totoo lang, ang pinapakita nito ay isang malalang workflow design failure. Workflow design failure. Kasi watak-watak yung komunikasyon, yung tinatawag nilang fragmented workflow. Parang kumbaga nasa isang pabrika ka na may matataas na pader sa pagitan ng bawat istasyon. Tapos ipapasa mo yung produkto sa kabilang pader, pero hindi mo na alam kung anong nangyari. Ayon. Tapos ibabato na lang ulit pabalik sa'yo kasi may kulang pala. Iba kasi yung opisina kung saan ka nagpasa, iba yung nag-review. Tapos iba rin yung dapat magbigay ng feedback. Oo, walang isang source of truth eh. Kaya ang nangyayari, naiiwan ka talagang nanghuhula. Hanggang sa huli mo na lang malalaman na may problema pala yung sinabmit mo. Pero wait lang ha. Kung palpak pala talaga yung sistema nila, hindi ba nakakapagod na tayo pa bilang empleyado yung kailangang mag-adjust? Parang bakit tayo ang mag-aayos ng kalat ng proseso nila? Naintindihan ko yung inis na yan. Pero hindi mo kasi mababago yung buong makinarya ng LGU sa isang iglap lang. Kaya ang punto ni Chan dito, kailangan mong makontrol kung ano lang yung nasa loob ng kakayahan mo. Para hindi ka laging biktima ng sitwasyon. Tama. Kailangan mong maging isang system-aware professional at dito na papasok yung tinatawag niyang pre-submission control layer. Na sa simpleng salita, yung sarili mong depensa bago mo pabitawan yung papel mo. Parang naglalagay ka ng sarili mong safety net. So paano to? Gagawa ka ng personal na checklist? Unang hakbang yan, hindi pwedeng asa ka lang sa memory mo o sa hirit ang katrabaho na sasabihing, okay na yan. Ilista mo talaga kung ano yung kailangan. Mga WFH outputs ba yan, kompletong pirma, tamang format? Pero sapat na ba yung checklist? Kasi minsan nagawa mo na lahat pero nawaglit pa rin sa kabilang opisina, di ba? Yung tipong sasabihin nila, ay wala kaming natanggap. Kaya nga may pangalawang hakbang. Ito yung force early validation. Bago mo isubmit, itanong mo muna sa sarili mo, kung ibabalik ito bukas, ano kaya ang magiging dahilan? Antabayan mo na yung problema. So hinahanapan mo na ng butas yung sarili mong gawa. Oo. At pangatlo, kailangan mo ng sarili mong tracking system or sarili mong resibo. Kung hindi ka aalertohin ng sistema nila, ikaw ang gumawa ng paraan. Ilista mo kung kailan ka nagpasa, mag-set ka ng alarm sa phone para sa follow-up. At idokumento mo kung sino yung kausap mo at kung ano yung sinagot sa'yo para may pruweba ka, di ba? Mismo. Pero paano naman kung blind spot mo talaga yung naging problema? Yung tipong may bagong trip pala yung HR o accounting na format bago ka pa magpasa. Oo nga, yung hindi mo talaga inaasahan kasi hindi man lang na-announce. Dito na papasok yung pang-apat na hakbang. Gamitin mo yung mga group chat ng opisina bilang monitoring channel. Huwag mo lang i-mute yung mga GC nyo. O obserbahan mo yung mga nagrereklamo o yung mga palihim na ibinalik na papel ng ibang katrabaho mo. Tama, para malaman mo agad yung mga bagong galawan at pattern ng opisina nyo, bago ka pa mabiktima, nakikita mo na yung kalakaran eh. Sa madaling salita, hindi ka lang pala basta nagpapasa ng sweldo para bayaran ka.
nakikipag-ugnayan ka talaga sa isang makinerya na may mga predictable na mahihinang punto. At kapag sumusunod ka lang ng nakapikit, nagiging reactive ka. Naghihintay ka lang ng sasabihin nila. Kapag reactive ka, mabilis kang maiipit sa mga delay at aberya. Kaya napakahalaga na merong kang malinaw na traceability, o yung sarili mong digital paper trail. Kapag ginawa mo yan, protektado hindi lang yung dokumento mo, kundi pati na rin yung sarili mo. Napipigilan mo yung sistema na gawing problema mo yung sarili nilang pagkukulang. Kaya para sa iyong pag-iisipan, pagkatapos natin ditong balikan natin yung food delivery app analogy natin. Kung ang patuloy na panghula at kawalan ng alerto sa opisina nyo ay nagdudulot ng gulo, hindi kaya ang pagbuo ng sarili mong tracking system ay hindi lang basta para mapabilis ang pagkuha mo ng sweldo? Ano pala yun? Baka ito na mismo ang magiging pinakamabisang sandata mo laban sa isang sistemang mabilis maghugas kamay at manisi ng ibang tao.